Hello mga beshi! Welcome back to another vlog. Ilayo natin ng konti para yung chismis hindi masyadong makita. Nakakaloka! Welcome back to another vlog mga beshi, mga inday. Isang nakakalokang morning to everybody. Thank you so much sa lahat ng mga nanood ng last vlog ko. At wala akong masyadong na-receive na mga bash doon sa last vlog. In fairness naman, kaya hinihinay-hinayan ko na lang yung boses ko kasi baka doon sila natitrigger. Charis. Diba? Or baka nawala na, day. Ayaw nila nang panoorin kasi nga sabi, ay wag na lang kasi mas lalong umaano. Baka mas lalong kumita si Nurse Kat. Charis, joke lang yan. Pag pinanood natin, baka mas lalo yung masatisfy. But anyway, welcome back to another vlog mga beshi. Meron palang nagpapa-shout out before natin simulan yung topic natin. Ano ba yun? Ito. Si Madam. Ay, Madam talaga. Ay, hindi ito. Ito. Shalak! Natawa talaga ako dito, day. Yeah, habit ko na yon. Parang dialogue ko nang magsabi ng shalak. Maski nasa duty, ganon. Sabi nitong sabi, pa-shout out po kami ni Ate Cams. Regular na kami sa channel mo. Oh, thank you so much. I really appreciate yung mga ganitong mga comment. You can always put a comment on my video and ask for a shout out. Anyway, sa mga nagpi-PM doon sa aking channel sa Facebook, hindi ako masyadong regular doon. So, if you have questions na kaya kong sagutin, go directly to my personal Facebook account and doon ko kayo sasagutin. Can Masarik, K-H-A-N, Masarik, M-A-S-A-R-I-K. Hindi yan langaw. Ano yan? B. Baka makita ninyo sa camera. Okay. Mga beshi, na-distract ako. Buisit, iti-TSA up until 3 p.m. Ayoko nga. Ay, naku, shalak. Nakakainis, no? Buisit. Wait lang, sagutin ko muna. I-stop ko yung video. Ayan. Nag-refuse ako, day. Kakaloka. But anyway, tingnan natin kung ano magiging respond niya. Sabi ko, mas gusto kong pumunta. Anyway, usapang sahod naman tayo. O, diba? Nakakaloka yung TSA message na yon from your charge nurse. Kung pwedeng 3 p.m. na lang ako pumasok. 3 oras na naman yung mawawala sa sa paycheck. Do marami akong sobrang dami kong hours today. Pero ayokong pumasok ng 3 p.m. Nakakatamad kaya yun. Kakaloka. Mas gusto ko pang umuwi ng maaga kesa late nang pumasok. Kakaloka. Anyway, usapang sahod naman tayo. Ito. Paano ba kami kumikita dito sa Amerika? So, kumikita kami nakadepende sa aming hourly rate. Okay? Or sa base rate na ino-offer ng employer. So, for example, mga beshi, kung ang pay rate ay $40 ang i-offer sa'yo. So, depende sa experience mo, depende sa cost of living, depende sa lahat. Ayan, nag-reply na. Ang bait talaga nito. Thank you. Ang bait talaga nito. Kung yung ibang charge nurse, hindi yan mag-a-ask. Aanuhin talaga nila. Sasabihin talaga nila sa'yo na, I will flex you into 3 p.m. O diba, ng bonggang-bongga. Wala nang as-as besh kung gusto mo or hindi. Tingnan natin kung pag-iinitan ako pagdating ko. Charis, joke lang yun.
Nakakaloka. Shalak. Refuse pa more. Shalak. O ayan, nasi-share ko na lahat ng bagay sa inyo. Dahil wala na akong naitatago, dahil maski mga messages na parang bago, sinishare ko agad-agad sa inyo. Nakakaloka. Ano to? Parang real life vlog na. But anyway, mga beshi, ito yung ano ko sa inyo. Kapag meron kayong hindi gusto, voice it out. Kapag meron kayong gustong i-voice out sa inyong charge nurse, wag lang sa manager, kasi kung minsan yung manager, besh, wala, pirada ka, day. Wag masyadong magreklamo sa inyong pinaka-pinuno. Kasi yung mga manager na yan, meron silang karapatan na i-terminate. They can terminate you anytime, mga beshi. At kayang-kaya nilang hanapan ng paraan para ma-terminate ka, day. No? Para maghanap sila ng paraan para hindi sila mademanda or masangkot sa isang labor, malpractice or unfair labor, gano'n na yun. Hindi ako masyadong expert sa mga diba? Hanap yan ng paraan para ma-terminate ka or iaano ka, parang anong tawag doon? Yung parang hanapan ka ng paraan para ma-terminate ka sa maayos na paraan nang hindi sila magkakaproblema. But anyway, usapang sahod tayo. Focus tayo doon sa sahod, day. Ayun, yung sahod, mga beshi, yon, yung base rate. For example, in-offeran kayo ng $45 per hour, $42 per hour, $43 per hour. Yun na yon. Every year, nagkakaroon yan ng market adjustment. Every year, nagkakaroon mga 5 to 6% ng market adjustment. So, tumataas ng tumataas. Every year. Walang exemption. Halos lahat ng ospital dapat mag-market adjustment. Nakasaad ata yan sa labor code dito sa Amerika. Ewan ko, basta halos lahat ng ospital, lalo na dito sa Ohio, merong market adjustment or pagtaas ng sahod according to inflation. Tapos, aside from that, meron pang performance bonus. Yun yung pinaka-worst. Mga $1 lang per hour or kung minsan 50 cents lang per hour ang pagtaas. Kaya karamihan ng mga nurses ay lumilipat sa ibang ospital para para magkaroon sila ng mas mataas na sahod, kasi nga yung performance bonus or adjustment every year is maikli lang or hindi masyadong malaki. So yun, mga beshi. Hindi lang doon kami kumikita. So nakadepende yan sa hours na i-work mo. For example, in my case, mga beshi, nagwo-work ako 12 to 12. So, from 12 hanggang 3 p.m., yung 3 oras na yan, base pay rate lang ang kinikita ko. Okay? Kunyari, $43 yung aking hourly rate. $43 lang talaga yung aking magiging sahod sa specific day na yan on normal weekdays. O, diba? $43 lang. From 3 p.m. to 11 p.m., papasok na dyan ang PM. Again, PM differential. Magkano yung PM differential? Depende sa employer. Sa amin, 10% of the hourly rate. So, ang 10%, kunyari, $40. Kung ang 10% nun is mga $4. So, magiging $44 ang iyong base pay rate kung $40 yung base rate. Tapos, mga beshi, from 11 p.m. naman hanggang 6 a.m., meron na yung night differential. Magkano yung night differential? Depende pa rin sa employer. Pero usually, mas mataas yan kesa sa night, kesa sa PM differential. Ang night differential ay 15%. So, kung $40, magiging $46 na ang hourly rate mo kung meron kang duty from 11 p.m. hanggang 6
a.m. So kaya maraming nagna-night shift na mga Pinoy dito kasi mataas yung bayad. Kasi for example, kung 7 p.m. to 7 a.m. ka, 7 p.m. hanggang 11 p.m. night differential 10% ang dagdag sa sahod. 11 p.m. hanggang 6 a.m. 15%. So parang lumalabas on an average yung sahod mo kapag nag-night shift ka, nadadagdagan siya ng at least 10 to 12% on an average. O di ba? Maganda. Kung $40 ang sahod mo, magiging ano na siya, mga $44, $45 per hourly rate. O di ba? Bongga. Kaya pag night shift ka, medyo mababa talaga. Kasi nga, ang mako-cover lang is 3 to 7, which is 4 hours lang, PM differential. Napili kong mid-shift, hindi naman sa dahil sa naghahabol ako sa differential. Kung hindi, ang gising ko talaga ay late, around 9:30 or 10 o'clock ng umaga, mga beshi. So, yon. Aside from that, meron pang ibang mga differential. Ano yon? Weekend differential. Ang weekend, kapag nag-duty ka ng weekend na or weekend differential, ang hourly rate nun ay, ano siya, 15%. Mapagabi man yan, mapaumaga, basta weekend, natamaan ng weekend, yan. Meron niyang 15% na weekend differential. Pag holiday, ganun din, mataas din ang bayad. Pero karamihan dito ayaw mag-duty ng holiday, lalo na yung mga may pamilya. Sa kung nakikipag-swap sa akin, gora lang ako kasi mas mataas yung bayad sa holiday. Ano pa yung mga paano kami kumita dito? Dito, nagkakaroon din sila ng profit sharing. Dito sa aming maski non-profit organization, faith-based organization yung namin. Pero may profit sharing, nakakaloka, no? Feeling ko, din, negosyo rin dahil. So yon, faith-based organization, di naman siguro sinabi na non-profit, pero faith-based organization yung namin. So, alam niyo kung magkanong binigay? Parang $400 ng araw, tinaksan pa day. O diba, nakakaloka. So yon, doon kami kumikita. Syempre, lahat ng kita mo mga beshi ay taxable, diba? Taxable halos lahat niyan. So, hindi lang federal tax, hindi lang state income tax, meron pa kayong, kung meron kayong county tax, state tax, Medicare, social, lahat, pati mga deduction. Pero ang tanong, nakakaraos ba? Kahit hindi ako mag-OT mga beshi, nakadepende to sa iyong nakadepende ito sa iyong pamumuhay or nakadepende ito kung paano mo i-budget yung iyong bills. So, in my own case, less than half, na plano ko na yun, dapat less than half ng kinikita ko yung aking bills. O, diba? I-rundown lang natin ng onte. Yung bills ko ngayon sa bahay is nasa 1,001. Ay naku, kapag sinabi ko, ay wag na, sabihin ko na sa inyo para alam na alam nyo. Diba? Less than half yung bills ko ng regular pay ko ng walang overtime. Okay, magtatago pa ba ako? Parang alam nyo naman eh. Ayan, $1,000 yung halos na covered na lahat ng apartment ko. Yon, kasama na yung internet, kasama na yung free unlimited laundry, lahat kasama na yon, $1,000. Yung bayad ko sa sasakyan is nasa 520 mga ganyan, so 1,500 na. Insurance, nasa mga 100 plus. Pero sana bumaba pa kasi magre-renew ako ngayong November and magdadalawang taon na ako dito na driver this coming March. So yon, 1,516 ganyan. Ano pa yung gastos ko? Kuryente ko $30 lang, $35, kung minsan $28 lang.
Ano pa yung mga gastos ko? Insurance. Basta halos $2,000 lang yung ginagastos ko. Grocery. But anyway, ganun kami kumita mga beshi. Medyo nagbi-blurred at ang bilis uminit ng DJI Action 4 na to. Nakakaloka. Hindi siya suitable sa sa mahabang vlogging. Like, ano to? Kakaloka. But anyway, thank you so much sa panonood ng video ko mga inday. Hanggang sa muli nating pagkikita. Babush na. Bye! See you later!